Muli natin binalikan yung isang magandang dalaga dito sa probinsya. At dito natin siya naabutan, si Joyce. Nangunguha siya ng shell na kung tawagin ay tapalang. Kaya samahan natin siya mga kabald. Andyan siya. Mabuti hindi ka natatakot lumubog. Pakalalim mo. Sa una po. Oo na, sanay na. Yung nakukuha mo dito, pang ulam lang o minsan binibenta mo. Pang ulam. Pang ulam lang. So ito ang buhay mga kawad ni Joyce. Pag hindi siya gumagawa ng walis tingting, nandito siya, naghahanap ng pang-ulam nilang maglula. Mga kawad, dami dito malaking shell. Kaya pala mga kawad si Joyce, hindi siya gumagamit ng pantalon, naka-short lang siya. Kasi ang hirap bunutin pag napantalon. Sumasabit yung mga putik. Ito mo si Joyce, simple-simple lang sa kanya oh. Kaso baka magasgas yung legs mo. Tay. Okay lang. Sanay ka na. Ganyan talaga yung attire mo pag pupunta ka dito. Paano pag ganito nakalubog? Hirap pa kasi. Hirap na makalis. Saka dumadaan, alam mo yung malalim dito. Doon. Kaya mga kawad, iniiwasan niyo yung malalalim. Kaya lang kami. Hindi ko alam. Napadaan ako dito. Kaya ilubog. Mga kawad, yung nakuha ni Joyce. Ang ulam mamaya sa tanghali. Nag-aaral ko pa ba, Joyce? Anong grade mo na? Ng 6 po. Grade 6. Ito yung karaniwang araw ni Joyce pag walang pasok. Naghahanap ng pang-ulam. Tapos mamaya, magagawa siya ng walis tingting naman. So, bali pala nanay, ang buhay nyo ganito. Mangunguha si Joyce ng pang-ulam. Pagkatapos, nagawalis naman kayo para pambiling bigas. Opo. So, ganun mga kabald yung buhay nila Joyce. Kaya May po. pang-ulam sila dyan sa likod, mga shell. Minsan daw nangunguha si Joyce ng gulay. Diba yung nakaraan Joyce, nakita ka namin nangunguha ng gulay. Ano? Kaya Wala ka ba ganito po pinagkulang mo? ang buhay namin po. So ganun mga kabald, bali parang si Joyce yung naghahanap talaga ng pang-ulam nila. Tapos si nanay naman gumagawa ng walis para ibenta nila, makabili sila ng bigas. So, Yeah. ibig sabihin nanay, ito pong walis na ito, bibenta nyo rin ito ngayon Opo. para makabili kayong bigas. Opo. Para maiano na naman po namin yan. Kaya ako nagagawa na naman. Ganun mga kabald, kasimple talaga yung buhay dito ni Joyce kasama yung kanyang lula at lulo at ilang pang mga pinsan ni Joyce na maliliit pa. Si nanay talaga yung pinakang buhay kasi si tatay naputulan ng kamay sa aksidente ay sa kwento ni nanay. Tapos mula noon, si nanay na yung nagsasakripisyo. Ayon sa kwento ng nanay, pumupunta kayo sa kabudan. Opo, napunta po talaga ako. Maliit pa ito si Opo, Joyce. binabaralot ko lang po yan ng tuwalya. Naando lang po kami yan sa tabing kalsada na ano po Mamuli po kayo. kami. Natutulog. Pag, Ayun. pag madaling araw na po, alas 3 niya na yan, napunta na po kami yan doon. Para manghingi po kami ng mga ng ginto, Bato-lipaw. ng mga bato-bato po. Bato. Opo. Na Hindi pa bibigyan. alam po yun ni Joyce. Hindi pa po at maliliit pa po yan. Kasarama ko po yan, mga apo kong yan. Kulipaw mga kawad yung tawag doon sa Lipaw. naghihingi ka ng bato doon sa mga nagmimina. Tapos ikaw na yung magpuproseso nun para maging ginto. Opo. Kaya lang maliliit na ginto po ang nakukuha, Opo, kakaunti. Ano po. kakaunti po. Kasi bigay lang naman yun. Nanay, matanong ko lang, gaano katotoo yung kwento na ito si Joyce ay ampun lang daw at anak daw talaga ito ng Bombay? Totoo po yun? Ay, hindi po. Siya po ay tunay na anak ng anak niyo? ko at ako po mismo ang nagpaanak kami diyan. Paano kayo? Sa nanay ni... Nanay sa yung anak anak niyo? ko. Opo. Saan si Joyce po yung inanak? Opo, yan pa ang inanak. Nakapulukot pa yan Ay, puso. ang puso niyan sa liig. Ayun. Kasi mga kabal, may kwento na ito si Joyce daw ay ampun lang dahil anak na ito ng Bombay. Kaya minsan nagtatampo na ito si Joyce Opo. kasi gusto na makilala na Joyce yung tunay niya magulang. Pero ayun nga kay nanay, Na, wala dapat duda si Joyce dahil anak talaga si Joyce ng nanay niya. ito, at ako po talaga mismo ang nagtulong sa pagpapaanak po yan sa balog ng bahay. Bakit kayo na po ang nagpalaki kay Joyce, Lola? Ay ano na po, nagpunta na sa akin. Sa problema Sabi niya nito ng ay, Lola, dito na ako tumira sa iyo. O sabi ko, sige. At nagkahiwalay na nga po yung mag-asawa. Ilang taon po si Joyce nung mapunta sa inyo? Eh, bata pa po yan. Siguro nasa 10 taon na po yan. Tapos kayo po ang papaaral na ngayon. Kaya Opo. nakakapalaki kay Joyce. Opo. Kumusta naman po siya bilang apo? Okay naman po. Mabait naman po siya. Masipag.
tinutulungan nga po ako niya na mag ano po dito sa loob ng bahay. Pagka ano po pa halimbawa ano po kami nito, Lula, tayo na niya, matinda na tayo Lula. Sabi ko, oo, tatapusin mo na Kaya mo talaga yung patulong nyo sa hanap buhay nyo. Opo. Malaking Yan tulong po. na po ano. Opo. Yan ang naanuhan ko yun sa Mabuti, di po kayo naman problema sa manliligaw. Ay, wala naman po. At sabi ko naman po sa kanya, hindi naman po ako nagagalit na may magliligo sa kanya. Basta dito sa bahay, para nakikita ko po ang kilos ng babae at lalaki. Yun naman po ang ano ko po. Ayaw kong sama siya sa ibang kagaya na naririnig po namin yan na sabing hinihila sa isang tabi. Ayan, ayaw ko po sa kanyang mangyari yan. Saka po lalo ngayon, nakwento nyo, wala daw ilaw si Lola. Walang kuryente. Opo, kami po Ibig sabihin, talaga. wala ding cellphone si Joyce. Wala po. Sabihin, yung problema ng mga kabataan sa gadget, hindi problema ni Joyce, hindi problema ni Lola kay Joyce. Opo. Nung nalulungkot ka ba, Joyce? Pag gabi na, walang kuryente. Nalulungkot ka din. Yung mga kawan, yung buhay talaga na Joyce, Ano? buhay probinsya. Talaga po Sa kami gabi, ganito na. madilim na sila. Oo. So maaga na tutulog ito si Joyce. Siguro Maaga. isa sa dahilan kung bakit maganda ito si Joyce, saka maputi. Saka di-stress yung mukha niya kasi hindi siya napupuyat sa gabi. Kasi wala pa sa cellphone, walang ilaw, walang TV sila makapanood. So maaga ito nakakatulog si Joyce. Kaya yun. May advantage din yung pagiging walang kuryente. Pero siyempre, maraming disadvantage kasi maraming pakinabang yung pagkakaroon ng kuryente na. Yun, kung nawala si Joy, kanya-kanya ng mga lulog. Yun lang yung madalas parang nababanggit ni nanay, parang gusto niya magkakuryente. Kasi yun nga, naawa siya kay Joy, siya lulungkot sa gabi, walang mapaglibangan. Kaya Ano ba Joyce, pangarap mo magkakuryente? Ano ba pinakapangarap mo Joy sa buhay? Ano pinakapangarap mo sa buhay? Bakit? Ha? Bakit teacher? Ayun. So yun, sana mga kawal gusto pala ni Joyce maging teacher. Naalala ko nun, may sponsor kami gusto magpaaral. Sana mag-contact ulit sa amin na mapaaral niya ito si Joyce. Sa mga tulong sa kanyang lolo't lola si Joyce. Kumusta yung pag-aaral mo, Joyce? Okay naman. Wala naman nagiging problema sa school. Wala mag-graduate na, naman nambubuli sa'yo sa school, Joyce. mag-graduate Pero na hindi po naman ngayon ikaw yung nambubuli sa ngayong taon school. na ito, ni 29. Mag-graduate na po siya ng grade 6. Mag-graduate ka na ng grade 6, Joyce. High school na pala. School ka na pala. Grade 7, mas ano na, mas marami nang nandiligal na kayo sa high school na. So yun mga pod, bali ibibenta pa nila itong anong to. Walis na ito para maging pambili ng bigas. Kaya samahan natin kung gaano kung paano yung nabibenta ni Joyce yung mga walis. So, magkano po ang isa nito, nanay? 35 po. 35. So nakagawa na sila ng 3, 4, 5. Bali 5 na yung nagawa nila. So yun. Ito yung magiging pambili nila ng bigas kasi napakamahal ngayon ng bigas. Ibig sabihin mga kawad, ang dalawa nito 1 kilo. 1 kilong bigas. Ang mabibili. 70 na po at 70. ano yan, 65 na po. Baga dito po Ayan. ang 1 kilong bigas po pag dito na So po. gaano katagal ito nanay ginawa ninyo ni Joyce para makaipon ng ganito? May 2 araw na po ito. Ano po, pagka nagagawa po kami niyan, 1 araw lang. Isang araw lang po itong 5 piraso. Opo. Pero ibig sabihin, kahapon pa po ito. Opo. Hapon pa. Kasi ngayon po ibibenta ni Joyce. Mm. Ayun. Ibig sabihin mga kawad, bibenta ito ni Joyce para makabili siya ng 2 kilong bigas. Pabili po kayong walis. Magkano ang isa? 35 po. Yun mga kawild, bali, ngayon nakabili si Joyce ng 1 kilong bigas, pangsaing daw ni nanay. Ayan. So ito nanay magiging pangsaing. Opo. So ganoon mga kawild yung buhay nila Joyce sa ng kanyang lula at lulo. Kailangan na Joyce mabinta yung walis para makabili si Joyce ng bigas. So
Pero medyo malayo na yung nilakad ni Joyce. Kaya lang, dahil wala yung nabinta. Mahirap ba rin ba magbinta, Joyce? Ayan. Pero para pansin ko kanina parang may mga batang, minsan ano ba yung mga kaibigan mo? Parang binubuli ka ng kaunti, nahihiya ka ba sa kanila? Yung mga binata kasi mga kawal kanina doon sa daan na parang, ewan ko kung may crush kay Joyce o crush din ni Joyce. Nahihiya si Patingin ka Joyce. doon. Siguro, dun. Pero dahil yun yung buhay ni Joyce, nakasanayan din talaga yun. Pagbibinta ng walis. Kaya lang yun nga, siguro habang si Joyce ay lumalaki, parang medyo sa tingin ni Joyce parang hindi na, medyo nag-aalangan na si Joyce sa pagbibinta ng walis. Pero yun nga, kahit na medyo nahiya na si Joyce, kailangan niyang gawin para makatulong sa kanyang lulot nila. Pero may natira mga kawild na 3 walis. So yun yung pangako naman natin kay Joyce na kami na yung bahala dyan. Bayaran na lang namin Joyce ng kung okay lang sa'yo, 1,000 isa. Okay lang ba sa'yo? Ha? Hindi ka naman lugi? Hindi ka lugi? Ayan, so bayaran natin mga kawild natin 1,000 Patingin ka isa. doon. Oh, Oh, yan, nakatulog ka guys, dito. Ayan, ayan. O, 1, 2, 3. Ayan. So, para makatulong mga kawild kay Joyce. Bakit Joyce? Anong naisip mo? Nahiya ka ba? Oo, wag ka mag-ano na. Siguro. Ayan, siguro masaya si Joyce mga kawild kasi Tingin ka sa kanila. kapag yun, may nakakatulong kay Joyce, nakakapagpahinga din siya sa araw-araw na routine ng buhay nila. Joyce, bali, alam ko masaya ka. Pero salamat din nga pala Joyce na pinintulutan mo kami, pakita kung paano ka nakakasurvive dito. So yun mga kawild, sabi nila kanina, ni nanay kanina, nag-apply na pala sila sa kuryente, sa Canoreco. Siguro dahil may naibigay tayo nakaraan. Kaya lang, medyo kulang pa daw ng kaunti. Kaya yun, sabi nila, yun, makakasapat na yung naibigay natin ngayong tulong para magkakuryente sila. Kaya sabi, medyo masaya ngayon si Joyce. Sana nga magkakuryente na sila ng medyo yun, medyo maging maligaya yung gabi ni Joyce kasi ay sa kanya kapag kagabi na malungkot na. Maaga daw kasi siya natutulog. Kaya, Pagbalik ko ninyo, Oo. meron na kami ulan. so, nga pala mga kawild, abangan nyo. Ayon kay Joyce, minsan nakakahuli sila dyan ng alimango. Malalaki ba alimango dyan Joyce? Malalaki gaano kalalaki? Mga ganun. Ganyan kalalaki mga kawild. Isipin nyo yun talagang survivalist to. Abangan nyo mga kawild, gagawa tayo ng video paano si Joyce naghahanap ng alimango dyan. Kaya lang gabi ba yun? Gabi kasi gabi dito sila mga kawal dito. Dahil iba ito doon sa batuhan na pinupuntahan ng mga aita. Ito kasi mga kawal kung tawagin pakatan. Yung alimango sa gabi lumalabas. Sa araw naman nasa loob ng putik, mahirap makuha. Kaya yun mga kawal, abangan nyo yung isang video natin. Tingnan natin kung paano nanguhuli ito si Joyce ng alimango. Ay sa kwento niya, mayroong parang pansilo. Sinisilo lang sa gabi, Joyce. Sinisilo. Hinuhukay. Yung parang silo doon. Paano nyo hinuli alimango Joyce? Binububo. Binububo, bubo, sa may bubo sila. Pero kung nakikita nyo sa daan, naglalakad lang, hinuhuli na lang yun. So yun mga kawal, may bubo pala silang ginagamit. So gabi pala inilalagay kasi gabi lumalabas yung alimango. Ganun daw kalalaki. Siguro mas malalaki doon sa nahuhuli ng aita. Minsan ba may 1 kilo yung isa, Joyce, mga ganun kalalaki. Minsan. Napakalalaki pala mga kawal na alimango dito. So yun, abangan nyo mga kawal at maraming salamat sa lahat ng aming mga viewers, sponsor. Maraming salamat po. Ayan.